ang drug case laban kay Kerwin Espinosa. Ayon sa Baybay Leyte RTC Branch 14, hindi bagong Pilipinas, bagong laya. Bagong laya na ang bagoong Pilipinas. Ang ebidensyang inihain ng prosekusyon laban kay Espinosa. Gayun din, laban sa mga kapwa niya akusadong sina Marcel. Sasabihin na naman ng ibang mga ensimada, separate naman ang executive from the judicial. Kaya nga. Di sige, bahala kayo. Yan, ang bagong Pilipinas mo, Marcos. Hindi kasi na nakikita yung bigger picture. Halos lahat laya na. Bakit noong mga panahon noon, malalakas ang loob ng mga... Not this particular. I'm not pointing on this particular judge. Bakit malalakas ang mga officer of the court noon? Kasi alam nilang meron silang Duterte. Ngayon, mas madali na ho eh. Again, I'm not saying on this particular instance, hindi ko sinasabi na itong particular na judge na to, particular prosecutor na ito, ganito. Pero ito ang general thing ngayon na naririnig ko sa mga ilang kapulisan. Kasi ngayon, ito na yung pagkakataon mo lumaya. Ito yung panahon na yun. Bakit kanyo? Hindi ho... sobrang maluwag, hindi stricto, walang statement. Ang presidente tungkol sa ganyan. Kasi kung maaalala nyo nun, ang Pangulong Duterte nagbigay ng ganyan na statement. Kayong mga judge, huwag kayong magpabayad. Naalala nyo nun? Nagbigay siya ng statement kasi huwag kayong maglukuhan. Itong mga, not particular this person, itong mga parte ng mga kartel, madaming pera yan. Milyon, wala yan. Pinambababae lang nila yung milyon. As in, wala ho, hindi, it's not a question. Naalala nyo, di ba, yun yung sa ano, di ba, Colombia, yung kartel doon. Ultimo ngang pinanggagatong na nila yung pera. Sa sobrang dami ng pera, hindi nila alam kung saan dadalhin. Ibinabaon na nila sa lupa. Ganong katindi yun. Di ba po? Ibig sabihin, talagang sobrang daming pera nila. Madali talaga ang pera, basta drugs. At any time, except pag ang presidente ay matikas. Katulad ni Pangulong Duterte nun. Kaya nga nagbigay ng statement si Pangulong Duterte noon, di ba? Na walang huwag kayo magpapabayad. Pag kayo nalaman ko nagpabayad, kayo ang sisiguraduhin kung Ganon si Pangulong Duterte, di ba? O yung kay Paulo Escobar, yan. Alam mo yung kay Paulo Escobar, yung kay Escobar na yan. Yan yung Pablo Escobar. Yan kay Pablo Escobar na yan, yan po ay simbolo na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Di ba? Exactly. Sabi nga nila, narco state na tayo ngayon. Totoo naman, Marcos state. Marcos state, narco state. Totoo naman, na ganyan talaga yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kaya matatakot talaga yung mga judge. Exactly. Kasi hindi lang financially malakas ang mga drug cartel, Ang mga drug cartel po, kaya nilang manakot. Kaya nilang manakot na mga huwes, at hindi ho lahat ng huwes i-risk ang kanilang buhay para lang makapagdesisyon sila ng para sa bayan. They won't. Especially if they know na, tangina, maiipit ako dito. Hihingi ako ng security sa pulis, hindi naman ibibigay sa akin. Pati yung ilang pulis kasangkot. Yes, maraming pulis sangkot. Kaya mahirap magtiwala. Pikit mata na lang po ako. Tama. Tapos hindi ko sinasabing si Pangulong Marcos ay nag-protector, pero hindi ko kasi siya nagbibigay ng strong statement. Di ba? Siyempre, kung ikaw, doon ka titingin Ngayon, noong panahon ni Duterte, ganun eto, presidente namin, yari kayo, papatayin kayo lahat. Matapang to, kaya matapang din kami. Kaya yung mga nasa baba, matatapang din. Ngayon, laya na. Di ba? Yan ang bagong Pilipinas. Jose Antipuesto,
Alfred Batista. Laya nga si si Sayarut, according to Maharlika. Protektado ni Bangag. Abangan nyo pa, nauna na dyan si De Lima. Yes, si De Lima una na. Big personality na makakalaya ngayon. Grabe ho yun. Para lang, naku, ayoko na lang banggitin, pero may nagsabi na sa akin ito, makakalaya ito para makuha nila yung Mindanao. Naku po. 600,000 pesos. Grabe yung nito, mga plano pala nito. Siguradong mayroon itong mga laundering si Espinosa sa Pasay. Kasabwat na nasa gobyerno. Binuhay din ng Court of Appeals ang dalawa pang kaso ni Espinosa kaugnay sa illegal possession of dangerous drugs at illegal possession of firearms. Tumaba na sa kakalabog sa loob ng kulungan, hayahay ang buhay. Alam mo, dapat hindi natin mapalagpas itong mga issue na ito kasi kaya nga. Ang nangyayari dahil sa ito po ay nakakaligtaan na ho ng mamamayang Pilipino dahil nakakonsentrate sa dapat po tayo maging aware ho tayo kasi alam nyo minsan tayo mga Pilipino minsan lalo na mga netizen may tendency kung ano yung sikat na topic yun lang ang pinanunood. Kaya tuloy na ito isang araw pa ito nakaligtaan ito Kaya nga sabi ko, kahit isang araw to, di-discuss ko ito. Kasi ganito talaga. Tandaan ninyo. Hindi. Talagang ang mga Pilipino sana ngayon, dahil marami nang nakakaalam about this Marcos administration talaga, na talagang sobrang luwag. Wala. Lahat, makagawa ka ng pag ikay tarantado, free ka, makagawa ka kung anong gusto mong magawa. Pero pag ikay tao na kukontra ka sa administrasyon, magsasalita ka ng kung hindi nila magustuhan, gikipitin ka. Katulad nito, pag ikay drug addict, okay lang, go. Laya na. Bakit nakakalaya ito si Espinosa? Ang bigat ng kaso nito. Grabe sa bagay, according to Maharlika, si Sayarut na nakakalaya na nahuli na nagluluto daw ng pulburon. Galing yan kay Maharlika, nakalaya, tapos ngayon protektado pa ni Marcos daw, ni Bangag. So ito pa kaya. Ito talaga, itong presidente kasi natin, wala talaga sa utak niya na iplastar niya, ayusin niya ang kinabukasan ng mga kabataan na hindi sila malulong sa mga bisyo ng droga. Wala siyang pakialam. Basta wala lang. Parang sa kanya, go lang. Wala. Hindi katulad ni PRRD noon na talagang tinitingnan ni PRRD na ang kinabukasan ng talagang nakafocus siya sa mga ordinaryong Pilipino. Makamasa talaga si PRRD. Yun talaga ang tinitingnan niya, ang pangkabuhayan, ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya nga, nag-war on drugs siya. Sana itong si Marcos, si Bangag, ipagpatuloy niya ang war on drugs. Ay, sa bagay, paano ba naman niya ipagpatuloy siya mismo bangag. Ako, nakakapanggigil na magsalita Talagang, wala talaga. Basura talaga itong gobyernong ito. Baguong talaga. Tapos, itong baguong Pilipinas niya pa, gusto pa niyang ipilit talaga na kakantahin. Kahit illegal, kahit bawal. Presidente ka, hindi mandato mong mamilit ka nito. Wala ito sa batas. Ay, nako, huwag niyong kantahin yung baguong Pilipinas niya. Illegal yan, wala sa batas yan. Kailangan muna daw yan ilagay sa batas bago yan pagpatuloy na awitin. Kaya gaba yung baguong Pilipinas mo. Puro kabangagan.